Isang portable na kuryente, dalawang tricycle na bahay. Kaya bang paganahin na magkasabay? Gaano ba kalakas ang kaperasong kuryente box? Taon bago ma-drain yung battery. Kaya susubukan natin sabay na paganahin. Hindi lang isang tri-wheeler, kundi dalawang tricycle house camper. Yung isa ay kumpleto mula ilaw, TV, cooler, heater at pump ng shower. At yung isa naman ay may automatic na umaakyat at bumababang bubong, ref, fan at aircon. Nakakaba pa rin kasi ayaw natin masira bagong bago. Ba't nawala? What is good fam? It's your boy Benjo. Sobrang excited ako sa episode na to dahil meron akong papakita sa inyo. This is very essential sa pag-van life ko because I'm planning to do like sobrang malaking plano. As you guys know, nagko-convert ako ng panibagong tricycle house. Ang pangalan niya? Ito si Cybertrike. Nag-iisang tri-wheeler sa buong mundo na may elevator. Pero hindi ko siya pwedeng tawagin na Cybertrike like yung Tesla unless meron tayong matindihang kuryente. Saktong-sakto naman recently. Isang maulan na gabi, naalimpungatan ako sa natanggap na mensahe. Medyo mahaba nung binabasa ko. Hindi ito ang eksaktong mga salita, pero ang sabi, Hi Benjo, this is Aya from Bluetti. Gusto mo ba ng portable kuryente? kaya agad-agad kong binuksan ang laptop, nagsuot ng salamin, at nag-isip ng malalim sa aking sasabihin. Ang mga ganitong pagkakataon na hindi ko pwedeng palagpasin. Pagkatapos mag-isip ay tumugon ako ng tumataginting na katagang G. Ayan, dumating na yung ating hinihintay na power supply. 3 days lang kami nag-usap ni Bluetti. Ito na siya ngayon. 2,000 watts to. Pero bago ang lahat, para magawa ko ang challenge ng dalawang tiny houses versus isang portable kuryente, kailangan mapaandar ko. Itong luma kong bahay trike. Kung hindi nyo pa siya nakikilala, nga pala, ito Si Magic Trike, ang kauna-una ang fully livable na sasakyan at nag-iisang tricycle house sa bansa. Sa nakalipas na 2.5 taon, ito ang nagsilbi naming sasakyan, bahay, kampingan at bakasyunan. Kaso, hindi ko na to napatakbo sa nakalipas na 8 buwan. Natapos na ang huli nitong biyahe at tuluyan ko na nga itong ginarahe dahil kinalawang na ang mga kaha at ang mga bakal ay unti-unti nang nasira. Pero ngayon, susubukan ko ulit itong paandarin. Pero hindi ko na mapaandar yung makina at ayaw na talaga ni Magic Trike na kasama. Ito yung charger ng unit at mga kable ng solar para di na ako mauubusan ng kuryente. Ito naman ang kable ng AC. Ating Bluetti AC200 Max. Tagal na namin gusto magkaroon nito. Marami-rami rin yung power stations namin, pero not as powerful as this one. Ito ay may 2,048 watt-hour at may 2,000 watts naman na capacity. Meaning, most ng appliances natin dito ay pwedeng-pwede. Pero sa simpleng Tagalog, gaano kalakas ang 2,048 watt-hour? This is my phone. Once a day ko na i-recharge at kumakain ng 10.35 watt-hour per every full charge. At ito naman ang Bluetti AC200 Max. Kagaya ng aking sabi, meron itong 2,048 watt-hour na total capacity. So kung nagcha-charge ako ng phone daily na ang konsumo ay 10.35 watt-hour, ilang araw bago ko maubos ang 2,048 watt-hour? At ang sagot, 198 days. Ang kalahating taon bago ma-drain yung battery. So right here, meron tayong DC na car charger para to sa mga cigarette lighter yung makikita natin sa mga sasakyan. And dito, meron tayong DC as well. Ito yung mga usual na parang charger ng laptop, USB port na Type-C, 100 watts of fast charging, USB-A na port, another USB-A. Sa DC pa lang, meron ka na kagad saksakan ng 9. Ito yung matindi. Meron tayong 1, 2, 3, 4. Meron tayong 4 na 220 volts ng AC. Siyam, 10, 14. Pero hindi siya natatapos doon. But wait, there's more! Kasi over dito sa taas, meron tayo ritong wireless charging ng cellphone. Sobrang powerful daw nito na kaya magpatakbo ng isang buong bahay. Susubukan natin kung gaano kalakas talaga tong beast na ito. So tara, punta na tayo ng kalsada. At matapos ng ilang araw kung sinusubukang paandarin si Magic Trike, kaunting tiyaga lang at napakaraming pasensya, saglit nagparamdam na ng pag-asa. Malapit na. Come on, Magic Trike. Pero ayaw pa rin niya talaga gumana.
Alright, so we're here inside the Cybertrike na hindi pa tapos. Pero since nag-test camp na ako dati, meron ako mga appliances na natira dito. Let's do an actual test. 98%. Simulan natin sa napakasimple na charger ng phone. There's charging. Ngayon, sasabayan na natin to ng electric fan. Nagdagdag pa ako ng isang phone. It's charging as well. At nagsaksak na rin ang laptop. Running, charging, apat na yung naka-charge natin. Tingnan natin kung mababawasan man lang yung ating power station. Hinayaan ko muna mag-charge ang mga devices. After 30 minutes ng charging, nabawasan lang siya ng 2%. Pero ngayon, this is the main event of the evening! The main event of the evening! Ito na yung ref natin and merong freezer. So kung gusto natin magpalamig ng soju sa harap ng bonfire, oh my god, na-imagine ko na. I-on ko ng DC. Oh, that's a good sound, brother! Pero ba't nawala? At nung sinubukan ko na ulit, Que lo que, manso, tranqui, tato. di ko na natago yung excitement ko nung napagana yung ref. Confirm na gumagana talaga siya. Ito na aircon yung susubukan ko. Pero dahil marami pang butas ang kaha ni Cybertrike, hindi ko makikita kung kayang paganahin ng portable kurente ang aircon long enough para mapalamig ang buong tiny house. Kaya binaba ko na lang muna ang bubong. At kay Magic Trike na lang natin susubukan ng aircon. Hindi ko akalain na mapagsasama natin sa isang sentence ang portable power station at ang aircon. Kasi nga, di ba, pagka portable, hindi naman sila ganun kalakasan. Pero if you guys can see, sa likod ko, hindi naman siya dambuhala, hindi siya intimidating, pero sobrang lakas niya. Tara, subukan na natin. Alright. So ngayon, kumakain siya ng 201 watts. Turn on ko na yung aircon compressor. Normal temperature dito sa outdoors, 32.8. Sinara ko na yung pinto. This is crazy. I'm not joking. Malamig na talaga dito sa loob. Yung pinto, ayan, bukas dapat siyang ilalim na yan. Ilagay ako rito ng XPS foam board. Dito, temperature natin, low. Hindi na ma-recognize. May dalawang ilaw, may isang cooler, may TV, may aircon. Ang nakukonsume niya is 641 watts. Isa sa pinakamatitinding challenge nito ni AC200 Max, water heater. Mga aircon na may 0.5 horsepower, mga nasa 500 to 600 watts lang siya. But this one, meron tong 1,800. Kaya nakakaba i-push ang limit. This is it, moment of truth. So ito na, nakasaksak na siya. Turn on ko na. In 3, 2, 1. So ngayon, meron ng 1,750 watts. Init. Okay, so nakapagpakulo tayo ng tubig. Ganun ka-wild tong AC200 Max na to. We're gonna push ito si Magic Trike. Baka meron pa siyang one last ride in him. I got one last ride left in me. Para naman magawa natin yung ating ultimate challenge na 2 tricycle houses, isang portable na kuryente. Unang sipa pa lang ay nagsimula na si Magic Trike magparamdam. At ilang beses na muntik-muntikan. Hanggang Tara, road trip na tayo. Teka, linisan ko pala muna. dahil sobrang tagal na nitong hindi nagamit. Nang uminit na matapos ang ilang araw na maulan na panahon, bimahe na kami. Sobrang na-miss ko pa anda rin si Magic Trike. Kaya kahit nakakaalangan ng daan, ayan, dire-diretso lang. Pero sa part na to, legit akong kinabahan dahil tumatagilid na yung kaha. Pero hindi naman ito yung aming una, kaya medyo sanay na. At kay Cybertrike naman, yung off-road ay sobrang basic lang. Binuksan ko na ulit ang tricycle na tahanan matapos mag-garahe ng ilang buwan. First off, subukan na natin paakitin yung bubong. Let's go! Turn on. Here we go. Naiakit na natin itong automatic natin na roof lift. Since maganda-ganda yung panahon, i-charge muna natin gamit yung ating solar panel. Nung nakaraan ay binuksan ko ng solar panel. 2, 1, what? May isa pang box. My gosh! Oh my gosh! Ang angas ng kanyang finish! Ito ay ang Bluetti PV350. Meron siyang 350 watts na capacity. Portable, spill-proof at natitiklop. Na-adjust din yung kanyang stand para mas maangguluhan yung tutok ng araw at mas efficient yung pag-harness ng solar. Approximately 6 hours of sun ay fully recharged ng aking power station. Ibig sabihin, hanggang may araw, meron na akong kuryente. Alam ko na yung sunod na tanong. Pero paano kung walang araw?
walang problema. Pwede natin i-charge sa loob ng sasakyan. Maraming paraan para i-charge ito. Isa na rito ay through car charging. Ayan, so charging na tayo. Kita niyo yung kotse. May pumapasok na ng mga 80 plus na watt. Isa pang paraan ay regular na plug sa bahay. Full charge na ito sa loob lang ng 4 na oras. Habang nag-charge ako ng solar, ay sinet up ko na ang buong bahay para sa ultimate challenge. So this is it. This is the biggest moment ng ating test. Nag-prep up na ako ng buong bahay at ang lahat nitong kasangkapan. Ayan, sinaksa ko na yung main power cable ni Magic Tri. Ilaw, naka-on na yung TV, naka-on na yung laptop, naka-on na yung cooler. Over the right corner, yung ating refrigerator, yung ating air conditioner at ating electric fan. Sa kabila naman, inon ko na ang mga bigating kasangkapan. And just to show you na meron lamig itong aircon natin, low. Hindi na siya ma-determine. At dito naman sa malayo sa aircon, 36.3. Basically, kumukonsume tayo ng 700 watts. May TV, cooler, computer, may ilaw, may ref, aircon, and may electric fan. So, ang tanong natin, kaya bang i-power up ng isang portable power station or kuryente on the go ang dalawang tricycle houses? So, the answer is, as you guys have seen, it's a big yes. So, it's time para mag-shower up. Taksak na natin. Tagal-tagal ko na hindi nagamit to. Tingnan natin kung gagana yung ating shower. Gamit yung ating Bluetti. Ayan na! at pati yung aking electric water pump ay no problem sa portable kuryente. At kung di pa rin kayo kumbinsido sa lakas nito, pati power tools sinubukan ko. Alright, so there we have it. So as you guys see, nalagpasan natin lahat ng challenges, lahat ng binato natin rito ng mga kasangkapan. Kayang-kaya ni Bluetti AC200 Max. Salamat sa panonood and we'll see you all on the road. Taray ko! Go, Tara! Time to